Hello po, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa man panig kayong mundo naroroon. Yun, no? For today's video po ay para po samahan niyo po ako. Yun, no? Sasamahan niyo po ako mamimili. Bibili po tayo ng lulutuin natin ngayon na ulam. At si Kuya Lito po ay wala pa po. Kanina po ay umuwi ako. Pumunta po ako dun sa kanya. At umuwi muna po ako at para magluto. So, samahan niyo po muna ako. Bibili po tayo ng ulam. Hindi po ako nakabili kanina doon sa palengke, doon sa katabi niya kasi nagmamadali po akong umuwi kasi meron po tayong deliver na paninda. So, yon. Ngayon ay babalik po ako, bibili po tayo. Naligo lang po ako. Tapos, tara po, samahan niyo po ako. So, ayan po, naglalakad na po ako. At bibili po tayo ng mauulam. Maaga po ako ngayon magluluto. Tanghali pa lang po, 2:00. Maaga po ako magluluto kasi mamaya po ay church day. Para hindi na po ako gahul sa oras. So, yan, balikan ko po kayo maya-maya. Kung tayo nandun na sa bilihan. At kung walang music. Medyo makulimlim po. Pero hindi naman po naulan. Okay lang po yung ganyang panahon. Para naman, hindi mainit doon kay Kuya Lito. At yan na nga po, nandito na po pala tayo sa bahay. At nakabili po ako ng pakbet. Papakbet po tayo ngayon. Yan. See? Nakakamiss po ang gulay. Gulay. Ayan, oh. Hindi na po ako nakapag-video. Pagbili ko po nito kasi umulan po. Yan. Hahati-hatiin ko lang po ng bahagyato. Hindi ko na po siya pipilian kasi hindi po yung ibang version po ng pakbet to. Yan. Hindi po yung pakbet namin. Hindi pakbet Ilocano. Pakbet Kapangpangan po ata ang tawag dito sa amin. Pag ganito. Medyo nililitan ko lang po para mabilis pong maluto. Yan. Yan. Hugasan lang po. Hindi ko na pong makalimutan mag-video. Natanggal ko na siya sa plastic bago ko maalala. Pero okay naman po. Okay pa naman po kasi hinuhugasan pa lang po natin. Ayan. Halo-halo na po to. Ito na po yung yung nabibili sa palengke na pakbitin. Ayan. Hati-hati. Hindi na po natin hati-hatiin yung kalabasa kasi manipis naman po yung magkakagayat. Yan, sama-sama na po dito sitaw, kalabasa, okra, ampalaya, at talong. Yan, o. Ayan. Dinodoblehan ko lang po na dito sa running water na. At meron po akong nabili na taba ng baboy. Ito po yung nalaga na po siya. Pero hugasan pa rin po natin para sure na malinis. Kasi gigisa pa naman po natin to. Bumili lang po ako ng 50 pesos na itong taba. Nakita ko po kasi maganda pa siya. Bagong, bagong laga. Minsan po kasi pag may mga ganito, at ilang araw na, ito po iba bagong laga. Kaya, bumili po tayo ng pangsahog.
Hindi ko na po sana siya sasahugan kasi mahal nga po ang sahog na baboy. Eh, nakita ko po ito. Kaya bumili po tayo. Para kahit pa paano, meron naman po siyang sahog. Ay, dumiretso. Ayan. Gasan lamang po nating maigi at igigisa pa naman po natin to. Ayan. Gagayatin ko na po ito kasi uunahin po nating isa lang. So tara po, samahan niyo po ako sa paggagayat at pagre-ready ng ating lulutuin. At yun na nga po, nahugasan ko na po itong pangsasahog. Uunahin ko pong gayatin kasi sasalang ko po siya kasi pakikrispihin po natin siya ng kaunti. Pero kung wala naman pong sahog, okay lang naman po. Ako nga po madalang pong magsahog. Bumili lamang po ako ng 50 pesos kasi nga nakakita akong bago. Pero pag hindi po bago, hindi po ako bumibili. Ay, syempre, budget meal po tayo. Budget meal. Always budget meal. Ay, mahirap ang buhay. Pero kung meron naman po kayong may budget naman po kayo, pwede naman po kayong bumili ng ng liempo or laman po ng pork para mas masarap. Pero ako, kahit ganito lang po yung sahog natin, taba, ay masarap na po. Kahit nga po walang sahog eh. Okay lang yun sa amin. Basta hanggat nakakatipid po tayo ay magtitipid kasi napakahirap ang kumita ng pera. Yan. 50 pesos lang po ito. Medyo madami na din. Okay na para sa pangsahog. Yan. Kaya ang gulay po ngayon ang mahal. Kasi nga nagdaan po tayo sa bagyo. Yun. Ang aking gulay po na nabili ay tag 30 bawat balot. Pero dahil suki ko po yung binilhan ko ay binigay po sa akin ng 50 pesos. Yung dalawang balot. Kaya naka pa rin po tayo. Naka-less pa rin po tayo. Yun, thank you kay suki. Dahil alam po niyang mahilig ako sa gulay at lagi po ako doon nabili. Malapit na po nating matapos. Medyo piprito ko lang po siya. Mas masarap po ng medyo may prito-prito to. Para hindi mo maramdaman na puro taba. Yun, no? Hindi na pa ako masyadong nakapag-video doon ngayon. Ay kanina kasi nga ay maingay. Ayan. Meron din po akong dito, bawang, sibuyas, at kamatis. Ayan. Ilang pirasong kamatis lang po yung aking nabili. Gawa nga ng mahal. Ayan, may 3 tayo. 4. Ayan. At meron po tayong alamang. Yan. Ganitong alamang po yung gagamitin ko pampalasa natin ngayon. Kasi, para maiba naman. Ang tawag po namin dito, pagka ganitong pakbet ay pakbet kapangpangan. Kasi po ang pakbet namin sa Ilocano ay, ang ginagamit ay yung bagoong isda. So, para maiba naman po, ay ito naman po ang ating gagamitin. At meron din po akong
haba dito. Maglalagay din po ako, pampabango. Maglalagay lang ako ng isa. Pampabango lang po. Yan. So, bago ko po i-prepare itong mga to, ay isasalang ko po muna to. Para habang nagbe-prepare ako, ay napiprito-prito na po siya. So, saglit lamang po. At yun, sinalang ko na po. Mamaya ko na po ipapakita sa inyo. At, prepare ko po muna to. Meron pa po ako dalawang kamatis dito, pero may gagawin po kasi ako dyan. Papanood din po ninyo. Meron po tayong kamatis ditong 4. Yan. Hugasan ko po muna bago gayatin. Yung sili. Yan. Sabay-sabay na po yan ang paghugas. At balatan natin ang ating sibuyas bago po natin hugasan. So, yan. Hugasan ko lamang po ito. At yung aking kutsilyo ay hahasain ko lamang po ng kaunti. At sinumpong na naman ang kapurulan. Yan. So, yan po, nahugasan ko na po siya. Unahin ko po itong ating bawang. May bawang po ako kasi magigisa po tayo ngayon sa ating pakbet. Ayan. Habang nagpiprepare po tayo dito, gusto ko lamang pong ulit sabihin na ang version po na to ay version lang po ni Ate Vera. May mga kanya-kanyang version po tayo, syempre. At kung sa mga makakapansin po na may hindi ako nagawa sa mga version nyo, ay pwede naman po kayong mag-suggest para sa susunod matry ko rin pong lutuin yung mga version nyo. Pwede naman po yun. At yun nga, tulad nga ng sinabi ko, itong lutong to ay version Ate Vera lamang po. At kung ano man po yung makita nyong pagkakamali or makita nyong kulang, ay yun po ay, ito po kasi yung version ko. Kaya, pagpasensyahan nyo na po. At sa mga makaka-appreciate po ng aking mga pagluluto at mga version, ay maraming salamat po. Siyempre, maraming salamat. At sa mga magkukorek po sa akin, maraming salamat din po kasi andyan po yung mga concern nyo bilang ikinukorek po ninyo ako. At syempre, maraming salamat din po kasi pinapanood nyo po lagi yung mga vlogs namin ng Kuya Lito. At maraming salamat din po sa mga nagsusupport sa mga live namin. Yun. Maraming salamat po. So yun, okay na po yung ating bawang, sibuyas. Naman ang susunod natin. Ayan. Kaya po mahal ngayon ang gulay ay gawa ng nagdaang bagyo. Mga nagtumbahan po yung iba kasi. Kaya sana po yung maunawaan din natin kung bakit nagmahal po ang mga gulay. At sana po yung mga bumibili naman sa mga nagtatanim, huwag naman po masyadong babarating. Kasi kawawa naman po yung magtatanim. Yun. Feel ko po yun kasi sa amin po ay talagang magtatanim po ang mga hanap buhay. Minsan talagang sila yung kawawa dahil sila yung nagpapakod, sila yung nagpupuyat pag nagpapatubig. Pagdating ng ay binabarat po sila pagdating ng pagbili ng mga gulay o ano pa man. So ito pong sili natin ay gagayatin ko lang po gagawin ko lang 3. Yan. Pampabango lang po yan. Choice nyo yan kung maglalagay kayo o hindi. At meron po tayo ditong yan, alamang. Hugasan ko po yan ng konti mamaya para hindi po ganun kaalat. So yan, naka-prepare na po yung ating gagamitin. Yung ating pork naman po ay piniprito-prito ko na. Yung ating gulay ay nahugasan ko na po. So ano pa pong ginagawa nyo? Simulan na po natin magluto. Siset ko lang po yung ating camera para makita nyo po ng
tuloy-tuloy yung ating pagluluto. Siguro all throughout po to kasi meron po akong pupuntahan, hindi ko na puputol-putulin yung video. Kailangan po nating makapagluto ng mabilisan. So, tara po, samahan niyo po muna ako para magluto na po tayo. So, ayan na po yung ating pork. Ayan. Pagmamantikain po natin to. Pagsalang ko po, nilagyan ko po ng konting tubig lang. Ayan, naubos na po yung tubig. Kaya, hahalo-haluin po natin para hindi po siya magputok-putok. Sa mga natatakot po, pag ganito, naturo taba ay nagpuputok-putok. Para po hindi kayo matalsikan at magputok-putok, haluin nyo po ng haluin para hindi po siya putok ng putok. Hindi po kayo matalsikan. So, yan. At syempre, wag masyadong malakas ang apoy para naman maluto ng mabuti yung ating sahog or yung ating pork. Yan. O, diba po, pagka hindi ko hinahalo, nagpuputok-putok po siya. Yun po yung, yun po yung cause ng, pagpuputok-putok pag hindi hinahalo. Kaya, para po hindi laging pumuputok at hindi kayo matalamsikan, haluin po natin ang haluin. Yan. Hindi ko na po masyadong pinalambot kasi papagisa pa naman pa natin. Yan. Pero may tubig po to kanina. Habang pong tayo nagpiprito ng ating panahog ay commercial muna ang Ate Vera. Inom muna ng tubig. At nauuhaw. O, di ba po? Na-observe nyo po ba na pag hindi po hinahalo ng hinahalo ay nagpuputok-putok po siya. Yan, so para hindi po siya magputok-putok ay haluin po natin ang haluin. Yan. O, diba? Pag hinahalo ng hinahalo, hindi po siya nagpuputok-putok. Yun po yung technique ng pagluluto ng ganito. At tignan nyo po, magmantika na siya. Dito na natin sa sarili niyang mantika, igigisa to. Pero kung madami po mamaya, babawasan po natin. Yan. Pero kung okay na yan, mantika niya, diyan na po natin gigisa. Hindi na po tayo magbabawas. Yan. Yan po. Diba, napansin nyo, hindi siya nagpuputok-putok. Kaya ang technique lang po ng ganito, para hindi kayo maputukan or matalamsikan, haluin nyo po ng haluin. Yan o. O, diba, hindi siya nagpuputok-putok masyado. Yan. Tip po yun mula sa inyong Ate Vera, inyong lingkod Ate Vera. Yan o. Pag hinayaan mo siya, saka siya magpuputok-putok. Yan, hahayaan po natin. Tignan nyo, magpuputok-putok siya. Diba po? Naririnig nyo po ba? Hindi ko po kasi alam kung naririnig nyo kasi medyo maingay po. Gawa ng, syempre, di lang naman po kami nandito. Yan, nagpuputok-putok po siya. Yan, para talamsik po. Kaya, atin pong ihahalo ulit. Yan. Yan, medyo brown na po siya. Yan. Bawasan ko lang po ng konti. Yan. At magagawa na tayo ng butas sa gitna at lagay na po natin yung sibuyas at bawang. Yan. Sana po may nakuha kayong konting tip mula sa
tip ng Ate Vera, yung pagigisa na ganito para hindi pumutok-putok. Yan. Dahil tinabi ko po siya, hindi po siya nakano sa mantika, kaya hindi po siya masyadong puputok-putok. Pero may ano pa rin po na tendency na puputok-putok yan kasi hindi siya natin nahalo. Ang hinahalo lang po muna natin ngayon ay itong sibuyas bawang. Medyo luluto ko lang po siya ng konti bago ko po yun ihalo sa karne. Yan. Hindi ko na po inahon kasi babalik din naman po natin. Sinabi ko na lamang po siya. Yan. Pwede na po natin ihalo yan. Para habang naluluto po yung sibuyas bawang, naluluto pa po yung ating karne o yung ating pork. Yan. Napakabango po gawa ng ating sibuyas bawang. Kaya nga po lagi kong sinasabi, bawat pagluluto ko, kahit nagmamadali ka po, ay magbabaon ka ng pasensya kung talagang magluluto ka. Pasensya at yung hindi ka mainipin kasi talagang ang pagluluto, mag-aantay at mag-aantay ka po. Hindi po kasi pwede na hindi ka mag-antay dito. Hindi pwedeng madalian lagi. At kung madalian po lagi ay hindi nyo po malalasap yung inyong niluluto. So yan, okay na po yung sibuyas bawang at yung pwede na rin po yung karne. Lalagay na rin po natin yung ating alamang. Medyo hinugasan ko po siya para hindi ganun kaalat. Bumili po akong 10 pesos lang ng alamang. So, bali po ang nagastos po natin ay 50 pesos po yung ating panahog. 50 pesos din po yung ating gulay. 10 pesos po yung ating alamang. At yun, yung iba bang sangkap ay sabihin mo na pong 50 pesos din. Kasi mayroon po at tayong sili, may may kamatis, may sibuyas at bawang. Siyempre, gagamit din tayo ng gasol. Sabihin mo na pong lahat yung nagamit natin yun kasi tagkakaunti lang naman, 50 pesos. Yun. So, bali po ang nagastos natin sa ating ulam ngayon ay 160 pesos. Yun. Yun, tamang lang po yun. Tamang budget lang para sa mga budget meal. At sigurado, makakaulam naman nito ilang katao na. Dahil dalawa lang po kami, tulad ng lagi kong sinasabi, ilang ulaman po kasi namin itong ganito. Yan. Napakabango po ng alamang. At okay na po yan. Nagisa-gisa na po yung alamang natin. Yan. Lagay na rin natin yung kamatis syempre. Yun. At ito naman ang ating gigisahin at aantayin. Medyo lusawin ko lang po yung ating kamatis or igigisa ko ng maigi para po lumabas yung katas ng ating kamatis. Dahil hindi ko po kasi siya piniga. Pag kami po ang kami ang nagpapakbete ni Lucano, pinipiga po namin. Pero dahil gigisa naman natin, hindi ko na po siya piniga or pinisa. So, habang inaano po natin yung kamatis, i-off ko po muna yung ating camera para naman po hindi kayo ganun mainit. Balikan ko po kayo ulit maya-maya. So, yan po, i-check po natin. Napakabango po ng alamang. Yan. Medyo pisa-pisain lang po natin ng kaunti. Okay na po ito, kanitong kamatis. Yun, napakasarap. Yun, no? Napakaganda po ng kulay at napakasarap po kasi ng lasa. Kung yung kamatis natin ay lumalasa sa ating mga ulam. Ayan. Ewan ko kung ako lang po yung ganun. Pero syempre alam ko naman na karamihan masarap po yung ganun.
lalagay na po natin yung ating gulay. Yan. Wow, napakarami ng ating gulay. Ilang kainan na naman ito ng inyong lingkod, Ate Vera at Kuya Lito. Ayan. Ayan, no? Hahaluin ko lang po siya ng konti bago po natin takpan. Ayan. Naglalagay lang po ako ng kapurat na tubig or sabaw. Walang po ako ng tubig para maluto po yung ating gulay na ano. Pero hindi po ganun hindi po ganun lulutuin yung sobrang lutong-luto. Tama lang po yung luto na. Ayan, okay na po yan. 1/4 lang po dito sa cup. Ayan. Yan, napakabango po. Tatakpan lang po natin para po maluto yung ating gulay. So, balikan ko po kayo ulit maya-maya. Yun, check po natin ulit ang ating pakbet. Yan. Ayan, napakabango po. At malapit na po itong maluto. Yan. Hinalo ko lamang po para magpantay po yung pagkakaluto ng gulay natin. At syempre, titikman po natin. Hindi po pwedeng hindi kasi hindi po natin alam kung mag-adjust pa tayo or okay na. Okay na po siya. Hindi na ako magdadagdag. Excuse me po. Balikan po natin yan mamaya. Luto na yan pagbalik natin. So yan, lalagay na rin po pala natin ng ating sili para bumango siya. Malapit na po yung maluto. Ilang minuto na lamang po. At yun po, luto ng ating pakbet kapangpang. So okay na po to. Hindi na po natin masyadong haluin. At bangit po kasi yung sobrang latak naman, yung sobrang lamog ba, lutong-luto. Akin muna pong kikimusan ulit or lalasahan. Okay na po siya. Ganyan lamang po kadali ang ating pakbit. At yun, luto na po. Sana po, sa mga gustong sumunod po ng ating luto ay masundan nyo po yung ating vlog at panoorin nyo po hanggang dito sa dulo para masundan nyo po talaga yung ating step by step na ginawa. Pero syempre, pag may step by step naman po kayong sarili nyo, pwede naman po ninyong gayahin. So, ganun lamang po yun. At sa mga gusto naman pong gumaya ng sunod-sunod na ating ginawa ay okay lang po. At kaya ko po sinishare to sa ating YouTube channel para naman po sa mga gustong matuto na katulad ko na baguhan pa lang sa pagluluto ay yun, makuha po yung mga technique ng ating pagluluto. So, okay na po, naka-off na po yung ating kalan. So, ito na po yung ating pakbet Tagalog or pakbet Kapampangan. Ano pa pong ginagawa nyo? Luto ng ating ulam. Kain tayo! Salamat po sa inyong panonood lagi sa amin at suporta. Ingat po kayo lagi. God bless us all. Bye! Kain na po tayo!